Praise the Lord, isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay papasalamat sa Kanya sa kabutihan at pagpapala na patuloy pinagkakaroon. Diyos na walang masyado pang lendi ay nagtaas na ako ng kamay. Nais kong magpasalamat sa Kanya dahil hindi niya ako binibigo dati at patuloy na sinasamahan sa lahat ng lakbayin sa buhay. Maraming mga circumstances pero lahat ng bagay ay nagiging instrumento para maging matibay sa paglilingkod at paggawa ng ministry na iniatang niya sa aking katawan lupa na ito. Bagamat sabi ko nga wala akong kakayanan at tunay na marami akong pagkukulang, wala din akong may pagmamalaki sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay patuloy na gumagamit ng mga tao sa Biblia na wala namang kaalam-alam, walang sariling lakas na wala naman silang kayang ipagmamalaki. So, salamat sa Panginoon dahil sa patuloy niya na paggamit sa akin upang maging pagpapala sa mga kapatid sa ibang lugar. Tunay na sabi ko, hindi ko isang bagay ko ang natutunan ko sa aking paghayong muli nitong linggo na pinakita ng Panginoon na malinaw na malapit na siyang dumating. Napakaganda po ng fellowship na aming naisagawa sa pangalan ng Panginoon sa Davao ng Batangas. Bagamat yung pagpunta ko pa lang doon ay isang struggle na dahil naligaw po ako ng haba po ng oras kong nagbiyahe. Walis po ko dito ng alas 2 ng hapon. Nakarating po ako doon ng alas 12 ng madaling araw. Dalawa yung sasakyan na Batangas na pupuntahan ng bus. Isa yung sinakyan ko papuntang Lipa. Hindi ko naman memorize yung pagdating na dun sa Batangas. So, ang isa pala dapat yung sinakyan ko. Pero ganun pa man ay bagamat ginawa yun ng kaaway para lalo kung mapagod para pag kinabukasan gawain, pwede akong iantukin, pwede akong manghina. Para naman ako masyado nakakapag-review that time. Pero biyaya ng Panginoon, nairaos ang gawain. Ang pinaka-purpose po ng pinakita ng Panginoon ay yung tunay na fellowship na kailangan ng mga end time. Yun po ang pinakita ni Lord na sa mga nangyaring gawain. Dahil umpisa pa lang, sa unang service pa lang ng umaga, merong mga dumalunan ng mga hindi naman taga doon na kay Pastor Pabs. Talagang marami na kami doon umaga pa lang. At mga newcomers, yung iba naman ay naimbitahan ng mga kaibigan. So napakaganda ng fellowship. At meron sila mga kanya-kanyang testimonya nung oras na ng kapihan na ipaliwanag lahat ng testimonya kung paano kumilos ang Panginoon. So isang bagay po na pinakita ni Lord ay nung joint fellowship na nakita ko po muli yung mga pastor na dati kong nakaka-fellowship sa NCR sa Quiapo ministerial meeting. Namit ko po muli sila Pastor Adlay, Pastor Pabs, yung Pastor Jess Anyag ng Tagaytay, and Pastor Samuel, Pastor Junis Guerra. Napakaganda po ng fellowship. Unang-una, doon pa lang sa lamesa, isa na yung pinakikita ni Lord na malapit na siyang dumating at inihahanda niya na yung kanyang katawan. Ang tagal pong walang joint fellowship doon, nauuhaw yung mga young people sa South dahil 5 taon pong walang young people. So, kaya po tinawagan din yung Pastor Pabs para maging katuwang ni Brother Mark na ma-entertain yung mga young people sa 5 churches doon sa church nila sa South.
So, sa biyaya ng Panginoon, dahil sila po ay pwede natin daw makasama sa darating na tawag doon, youth camp sa susunod na taon kung lulootin pa ng Panginoon. Kaya mainam na makilala pero nung nakita ko po sila, sabi ko, Pastor Pabs, majorities din sa kanila, halos kilala ko na din sa biyaya ng Panginoon dahil nakasama ko sila bago pa po ko napunta dito sa North. Nung ako po ay nasa Nangol, tapos naka-fellowship ko na din sila. So biyaya ng Panginoon, napakaganda ng fellowship. Nangyayari na sa labas yung yung unity. Pinapakita na dito yung teaching ng linggo dito ni Brother Elmer, the last hope and the last stand of the true church, if I'm not mistaken, ang naging paksa. Ang ganda, mga kapatid, dahil yung labas nagkakaisa na. So isang pinakita sa akin ni Lord sa fellowship na nangyari ng Sunday ay ang kailangan na rin ng nobya, ang katawan ng nobya ni Kristo ay magkaroon na rin ng pagkakaisa. Dahil yung mga churches doon na umatid, actually meron din mga kanya-kanyang mga issue, mga kanya-kanyang problema, pero biyaya ng Panginoon, meron silang mainom na fellowship at pinananabigan po nila yon. At naging way yung linggong gawain dahil sa 5 taon na walang gawain, pagsasama-sama nila dahil sa mga circumstances, pero naging way po ang church ni Pastor Pabs, yung fellowship na yun, para ma-start muli yung fellowship na matagal nang nahinto. Tapos na yung pandemic, pero hindi pa rin po sila nagke-fellowship. Pero biyaya ni Lord sa mahabang lamesa na yun, nagkaroon ng mainom na fellowship at talagang yung puso ng bawat isang mga pastor at lahat ng mga gagawa ay talagang nagkaroon ng pagkakaisa. Nakita ko ang pagkilos ng Panginoon at yun ay from that time ay magsisimula na muli ang fellowship nila at tuloy-tuloy na uli yung mga joint fellowship na pwedeng mangyari sa bawat churches. So, ito na yung last hope. Sabi nga, na-fulfilled na yung salita ng Panginoon. So, nagkakaisa na ang labas. So, isang pinakamainam na mangyari at ma-realize natin bilang mga katawan ni Kristo ay magkaroon na rin tayo ng pagkakaisa. So, hindi po tayo dapat makipagkaisa sa mga alam natin na ibang doktrina dahil malalayo tayo doon sa katawan. Pero biyaya ng Panginoon, pinakikita niya na narito ang mga churches na tumatayo pa rin sa purong salita ng Panginoon. Nakita ko po nung linggo na meron silang mga disfellowshipping na nangyayari dahil lang sa mga issue, dahil lang sa mga personalidad na problema. At dahil doon, hindi na nagkakaroon ng fellowship. So, walang karakarahang mga dahilan. Walang mga kakwenta-kwentang dahilan kung tutuusin. Sabi ng propeta, ang pagkakaroon ng pagkakaisa, ang pagkakabahabahagi, yung mali na yung turo. Pero kung problema lang yan, kung ito ay personal lang na samaan ng loob sa isa't isa, hindi po ito pwedeng maging dahilan para hindi na kayo mag-fellowship. Kundi dapat maging instrumento ito para maging matibay ang ating samahan, dahil yan talagang taktika ng kaaway. Kahit yun, sabi ko dito sa church, sabi ko sa lesson yun, no, kahit na isang sa local church, no, hindi pwede na dahil lang sa mga issue, lahat ay magkakaroon na ng parang gap sa isa't isa. Ito na po yung panahon ng pagkakaisa. This is the uniting time and sign. Pinakita niya na yung sign, pinakita niya na nagkakaisa na yung labas, ay dapat yung katawan ni Kristo ay meron na rin mo. Na huwag tayo papayag na yung labas ay napufulfill na yung word sa kanila. Sa kung anong pinahayag sa kanya ng word. Sana magpufulfill din dito sa church, sa body of Christ. Hindi lang sa church na ito, kundi sa iba't ibang dako. Napakaganda po ng fellowship. Kaya sabi ko, isang malaking testimonya ito na mahimok ang bawat kapatid na tuwing meron tayong fellowship o anniversary sa iba't ibang dako. Amen, hallelujah. Kung sila ay tumatayo sa purong salita ng Panginoon, ay tayo po ay makipag-fellowship. Tayo po ay tumalo. Dahil napakalaki pong tulong nito para may pakita na nayahanda na yung katawan ni Kristo. So, salamat sa ating Panginoon.
At pinapahatid ni Pastor Pops ang pasasalamat at patuloy na panalangin sa lahat ng mga joint fellowship na mangyayari. Purihin ang ating Panginoon.